Kamusta lahat at maligayang pagbabalik. Salamat sa suporta mo hanggang ngayon. Talagang napakapagpapala ng karanasan na ito. Kaya ngayon gagawin ko talaga ang AQA session. Hindi ito magiging live Q&A session. Wala akong kagamitan para i-set up iyon, pero meron akong lahat ng mga email at text message ng mga sumulat tungkol sa credit card. May maraming mitos sa mga credit card. Kaya sa session ngayon, magagawa kong linawin ang ilan sa mga iyon at matulungan kang mas maunawaan ang iyong kredito. Walang ibang pahayag, tayo na lang sumisid na. May ilan sa inyo hindi pa nanonood ng aking video sa credit card. Kaya ito ang card sa may taas nito. Magpakasaya sa pag-click at tingnan ng video at matuto tungkol sa mga termino na tatalakayin ko ngayon. Kaya walang ibang pahayag, tayo na lang lusong sa unang tanong. Isa sa mga pangunahing tanong ko ay kung mayroon na akong credit card at hindi ako komportable na magbukas ng isa pang credit card sa anumang dahilan. Lubos na nauunawaan. Paano ko ba talaga mapapataas ang limitasyon ko? Lahat ba ito sa pagsang-ayon? Yun na ang wakas. Ang sagot ay hindi. Palaging taasan ang iyong credit limit. Tawagin ang numero sa likod ng kotse at hilingin sa operator na palakihin ang iyong credit line ngayon. Sa pangkalahatan, gawin ito gaya ng sumusunod. Kamusta, pangalan ko ay ganito at ganyan. Kumusta ang araw mo? Maganda marinig. Sinusubukan kong bumili dito at nagtatanong ako kung maaari mo ba tulungan akong madagdagan ang aking credit limit. Magiging maganda kung magamit ko ang iyong credit card dahil sa mga benepisyo at puntos. Yada yada at. And pagkatapos malamang na itatanong sa iyo ng taong ito, okay, magkano ang perang kailangan mo? Huwag maging sakim, maging makatwiran. Kung credit limit mo ay 5,000, pumunta para sa pagtaas hanggang 7,500. Huwag kang magalit ng sobra. Huwag humingi ng 10,000. Huwag humingi ng 15. Dahil malamang hindi mo pa talaga na ipapakilala ang relasyong iyon upang gastusan ang malaking halaga ng pera. Maaring meron kayong mahabang credit history. Baka may score ka na 800 o higit pa, pero madalas kang gumastos ng $50 or $200 lang. Hindi mo gusto ng automatikong pagtanggi sa malaking pagtaas. Sila ay magpapatuloy at ipapaalam sa iyo, o sige, kaya natin gawin yon. Ngunit hindi ito garantiya na tatakbo nila ang iyong credit. At ang aking ikaw, makakakuha ka ng mahirap na paghila at iyong kredito, pero muli, hindi mahalaga. Credit mo bababa ng 2 puntos, pero kapag may bagong credit light, magpapataas ng score at yan ang paraan kung paano mo ito gagawin. Tumawag sa bangko, ipaliwanag ang layunin sa pera. Iwasan detalye, i-maintain mataas na antas. Sinusubukan kong magbili o mapabuti ang kusina. Napakataas ang kalidad. Bawasan detalye. Sila ay magpapatuloy at kukuning kredito. Wala, mas mataas na kredito. At muli, isang bagong credit score. Kaya kung magpasya akong magbukas ng bagong credit card, limitado lang ba ako sa halaga ng pera na gusto nilang aprobahan sa akin? Ito ay nauugnay sa nakaraang tanong. Hindi ka. Tawagan agad ang numero kapag naaprobahan online para sa credit card at magpapatuloy at gagawin ang parehong bagay. Sabihin mo sa kanila na sinusubukan mong bumili ng malaki at umaasa kang aprobahan ka ng kumpanya ng credit card. Kung aprobahan ka nila ng $10,000, sasabihin mo ba agad pwede bang taasan ito hanggang 15? Ang pagbili ay 14,000 lang, pero ayaw ko sumuntok ng todo at i-max out ang kotse. Gusto ko mag-iwan ng espasyo para makapaglaro. At iyon na yon, sila ay gagawa ng parehong proseso. I-check credit at patiin bagong credit card. Kaya, isa pang tanong, ano mangyayari kung hindi ko sila gagamitin? Babawasan ba nila talaga ang aking credit limit? Sa aking karanasan, hindi. Sa tingin ko, meron akong mga 20 na credit card sa puntong ito. Ang aking paggamit ng credit card ay 6 na. Pero nung nakaraang taon, 2018, bigla akong nag-apply ng maraming credit card. At paniwala ka man o hindi, napakadali talaga gamitin ang lahat ng mga credit card na yon. Siguraduhin lamang na gamitin ang mga card sa mga automatic na pagbabayad. Halimbawa, ginagawa ko ang paraan na may 24 credit card. May isa akong espesyal na ginagamit sa upa. May espesyal akong isa para sa gas, isa para sa iTunes account, at isa para sa Netflix account. Pagkatapos isa para sa sasakyan ng labada at isa rin para sa Hulu account ko.
Pagkalat ng gastusin at maraming credit card ay magpapanatili ng aktibo ang mga card. Mayroon kang pagpipilian na i-freeze ang account para protektahan ang sarili mula sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Hindi pa ako nag-freeze ng credit card account. Pero kung gusto mong subukan, sabihin mo sa akin para malaman ko ang iyong karanasan. Ako'y maaaring gumawa ng video kasama ka o ibahagi ang iyong kwento tungkol sa pag-freeze ng credit card account. Kung may credit card akong hindi ginagamit at walang benepisyo, isara ko na lang ba ito at mag-apply ng bago? Ang sagot ay hindi. Huwag kailanman isara ang iyong credit card. Ito ay mahalagang pananaw. Narito kung bakit. Maari mong ito ay magyelo, ngunit hindi kailanman isara. Ang dahilan kung bakit ang iyong credit score ay patuloy na sinusuri sa iba't ibang kategorya. Ang isa ay timely na pagbabayad, samantalang ang isa naman ay ang tagal o haba ng iyong nakaraang paggamit ng credit. Ang isa pa sa mga ito ay ang kabuuang credit line. At isa pa ay ang bilang ng mga ginawang pagtatanong sa loob ng sistema. And ito muna ay tungkol lamang sa mga credit card. Meron din isa pang salik na tinatawag na credit mix na isa pang salik. Ay saragang tinakpan ko ito sa isa pang video. Narito ang cart na nasa ibaba, kaya magpakalaya kang tingnan ito. At sa pangkalahatan, ang credit limit ay tumutukoy sa uri ng kredito na meron ka. Anumang bagay mula sa revolving credit na isang credit card at syempre hindi umiikot. May kinalaman ito sa mga pautang sa kotse, mortgage, o iba pang bayarin, hindi tulad ng credit card na maaari mong bayaran at gamitin muli. Bayaran ito at gamitin muli. Ngunit para sa layuning pagpapadali, tatalakayin natin ang 4 dahil ito ang mga naaapektuhan ng iyong mga credit card. May 4 na salik dito. Hindi nila hawak kalahati ng timbang. Ang paraan ng paggana ay binabahagi bilang sumusunod. Tulad ng nakikita mo dito, ang halong kredito ay maliit lamang. Ito ay 10% ng iyong credit score. Kaya't nagpasya akong mag-focus sa 4 na ito dahil hindi lahat sa atin ay may iba't ibang uri ng kredito. Pero kung meron ka, tandaan lang na ito ang magiging epekto nito sa iyong credit score. Kaya kapag isinara mo ang isang credit card, bahagi ng iyong credit score ay nakatuon sa haba ng iyong credit. Gaano katagal mo nang may credit history? Ito ay nag-aambag ng kabuuan na 15% sa iyong credit score. And mag-assume tayo na ang credit card na hindi mo gusto, ito ay 10 taon na, tama ba? Kung mayroon kang isang kotse na 10 taon na, ito ay malinaw na nagpapakita na mayroon kang magandang kasaysayan sa loob ng 10 taon. Sana nga talaga. Tama. Kung hindi mo nagawa, meron kang 10 taon para ayusin ito. Ngunit kung may magandang credit history ka sa loob ng 10 taon, ipapakita nito ang magandang relasyon mo sa pera, pagbabayad, at bangko. Kung pipiliin mong isara ang account na ito, ang o-card na hindi mo gusto, binubura mo ang 10 taon sa iyong credit history. At sa pagbubukas ng isang bagong credit card, wala kang taon na kung saan sa halip ay bababaan ng average ng lahat ng iba pang mga credit card na iyong hawak. Kung may 10 taon ka, may account para sa 5, isa pa bilangin sa 7, isa pa para sa 2 taon. Tama, ang 10 ito ay magdadala ng average pataas ng lahat ng mga account na ito. Ngunit kung isasara mo ito at magpasya kang magbukas ng bago, ang average ay magiging mas mababa at kaya ang iyong kredito ay bababa. Tanda ng sinabi ko tungkol sa, kung magbubukas ka ng isang pagtatanong, bababa ang iyong credit score. Dahil ang timbang ay 10%, buksan mo ang 3 credit card, sabihin na bababa ito ng 2 to 6 PTS. Igang malaking credit line ay napakahalaga dahil may malaking epekto ito sa iyo at sa mga transaksyon na iyong gagawin. Nasa oras na pagbabayad maliban dito. Kapag may magandang credit line, bababa ang porsyento ng utang sa kabuuang halaga ng mga credit line mo. Mas maraming credit card na binuksan, mas mataas ang credit score dahil sa kaunting halaga ng utang at mataas na credit line, may pagkakataon na palakihin o bawasan ang credit ng 30% kumpara sa 15%. Ang timely na pagbabayad hindi sikreto. Lahat nais maipakita ang magandang relasyon sa bangko. Sa pamamagitan ng timely na pagbabayad, tumaas ng 35% ang iyong credit kapag maganda ang pagbayad.
Depende rin ito sa halaga. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo, ipagpatuloy mo na lang. No? Kung hindi kaya, pakiusap na magbayad ng mas mataas sa minimum. Subukan magbukas ng isa pang credit card at i-roll over ang balanse sa 0% credit card para mas mabilis mabayaran ang balanse. Kaya syempre, ito'y gumana sa akin, hindi sa iyo. Kaya suriin mo kung saan ka komportable. Kung komportable ka sa pagbubukas ng mga bagong credit card o pagbabayad ng utang, iiwan ko na yun sa iyo. Salamat sa pag-subscribe at pag-tune in tuwing oras. Kung natagpuan mo ang mahalagang nilalaman, pindutin ang like or subscribe at ibahagi ang pagmamahal. Kung may muli, isang kaibigan, isang iniisip mong makikinabang, ipasa ang video. Hanggang sa muli, kita-kits. Paalam.